kung paano natin makita yung level ng ating pananampalataya ngayon. Pag binalikan po natin sa Biblia about ano po yung malinaw na sinasabi sa kahulugan ng pananampalataya, sa Book of Hebrews chapter 11 verse 1, ay ganito po yung sabi. Now faith is the confidence in what we hope for, and it is the assurance of what we do not see. Ang pananampalataya daw po ay pagtitiwala sa mga inaasahan natin. Pagtitiwala sa mga inaasahan natin. It is a confidence of what we hope for. No? Ito yung pagtitiwala natin sa ating mga inaasahan. And kadugtong, and it is the assurance of what we do not see. Ito ay katiyakan, no? Ito yung pagtitiwala sa ating mga inaasahan at katiyakan ng mga bagay na hindi natin nakikita. When we say faith, and when we talk about the word faith, it's about the coming things. It's about yung mga parating, or it's about the future. It's about tomorrow. Ito yung patungkol sa mangyayari pa lamang. No? At ito yung patungkol doon sa mga inaasahan natin. No? Yung inaasahan natin magaganap sa atin. Yung inaasahan nating darating sa atin. And sabi po doon sa the book of 1 Peter chapter 1 verse 7, it's about the significance or kahalagahan ng ating pong pananampalataya. Sabi po doon, this have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire, may result in praise, glory, and honor with Jesus Christ is revealed. Sabi po dito, Apostle Peter in his writing, sabi doon, ang mga bagay na ito ay nangyayari upang subukin, to prove the genuineness, o yung pagiging totoo, kung gaano katotoo ang inyong pananampalataya. So maybe Peter is referring to the process of testing and purifying our faith. Sometimes yung mga pagsusubok, at sabi niya dito sa verse 7, nangyayari ang mga bagay nito, yung pagsusubok upang tingnan o sukatin yung pagiging totoo o yung kalidad ng inyong pananampalataya. Sapagkat sinusukat yung kalidad ng ating pananampalataya, sapagkat sabi po dito, our faith has greater worth than gold. Or sa ibang translation, our faith is more precious than gold. So sinusukat daw at tinitiyak yung kalidad ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsusubok, no, testing, upang masubok yung kalidad ng pananampalataya natin, sapagkat ang bagay na ito ginagawa sapagkat ang atin daw pong pananampalataya ay higit pa sa ginto. Ang mga bagay na pinadadaan sa apoy, sabi po dito, ay maaring masira. No? Maaring masira kung hindi siya totoo. No? Kung hindi siya ganap. No? Kung hindi siya tunay. Pag pinadaan siya sa pagsusubok, ay maari po siyang masira. Ngunit ang pananampalataya na pinadaan sa pagsusubok at nasumpungan, kung gaano siya katotoo at nandun siya sa estado ng pagiging mataas na kalidad, ito po yung nagre-resulta ng dakilang papuri sa Diyos. Sabi doon, greater praise, honor, glory and honor when Jesus Christ is revealed. So ang mga bagay na ito ay nagre-resulta sa mataas na kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng kanyang kapahayagan. In Matthew chapter 17 verse 20 to 21, no? Sabi po dito,
He replied, so si Jesus po yung nagsasalita dito, and Jesus replied, because you have so little faith, truly I tell you, that if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. So ang kausap po nito ni Jesus ay yung kanya po mga followers or mga disciples. Sabi niya, napakaliit ng inyong pananampalataya. Maano sana na magkaroon kayo at sinasabi ko ang katotohanan na kung kayo magkaroon ng pananampalatayang katulad ng buto ng mustasa, like as small as mustard seed, you can say to this mountain. So pwede nyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka dito at lumipat ka doon, and it will move. Ito'y susunod sa inyo. At sabi doon sa uli, nothing will be impossible to you. So ito po yung tatlong bahagi ng mula sa salita ng Panginoon. First is from the book of Hebrews, no, about the biblical definition of faith, and then yung 1 Peter chapter 1 verse 7 is the process of refining or testing the quality of faith, and verse 7 is yung quality of faith being required by Christ. Sabi dito sa verse 17 ng Matthew, it's not, hindi yung pagiging malaki, kundi yung kalidad niya. Ang ginawa nga niyang illustration is the mustard seed. Para illustrate the quality of faith that Christ is looking from any one of us. The illustration being used by Christ is the mustard seed. Hindi siya gumamit ng malaking buto ng avocado, di ba? Laki ng buto ng avocado or buto ng niyog or malalaking buto. Ang ginamit niya is the mustard seed. And if we are familiar with the mustard seed, napakaliit po niya. No, napakaliit niya. Naalala ko nung last year, bumili kami ng mustard seed. This year lang pala. Diyan sa handyman. No? Tapos ipinunla namin sa bahay. And it produces napakaraming gulay. No? Yung isang scoop lang na seed. At nag-produce yan na napakaraming gulay hanggang yung mga kapitbahay namin nabibigyan pa rin namin. So, di ba napakaliit ng buto niya. But yung kaya niyang i-produce na vegetable or dahon ay hindi natin kayang sukatin. And that is the quality of faith na hinahanap po ni Jesus sa mga mananampalataya. He's not looking for a big one, but is looking for the tested one. Hindi niya tinahanap yung isang malaki, kundi ang hinahanap niya ay yung subok at may kalidad na pananampalataya. That is why this afternoon, we have the challenge to level up our faith. Meron pong hamon sa atin na itaas yung ating pananampalataya. No? Itaas yung ating pananampalataya. Ang sarap pong mabuhay sa mediocrity. Di ba? Dito na lang tayo, hanggang dito na lang tayo. But sometimes mediocrity or yung pagiging mediocre or mediocrity is kalaban ng pananampalataya. Diba? Yung dito na lang tayo, hanggang dyan na lang tayo, ito na, tama na to. So ito yung kalaban ng pananampalataya because we are so comfortable in our situation today, hindi na tayo mangangarap at mag-strive pa ng effort to go to the next level or to a higher level kasi kontento na tayo doon sa ating kinalalagyan. Tama na to, okay na to. So nag-praise and worship naman tayo pag Sunday afternoon, no? Nakikita-kita naman tayo, and sometimes meron tayong online service, and sometimes may mga ministry tayong ginagawa. Tama na to. So sometimes that kind of being in that situation ay siya yung humahadlang for us to exercise our faith. Kasi ayaw na natin mag-try, ayaw na nating sumubok nung beyond our kakayahan. No? Kasi for us to test our faith, we have to move out and we have to take our first step para po subukan yung mga bagay na higit sa kakayanan natin. Amen? Kasi mas madali pong gumawa doon sa lugar na kaya nating gawin.
But yung mga kaya nating gawin, sometimes, dito po na tayo nagpi-fail to exercise our faith. Kasi kaya na natin, para bang ito na yung ginagawa natin araw-araw, ito na yung ginagawa natin every Sunday, and throughout the year, ito na yung gagawin natin, and in another next year, ito uli yung gagawin natin, in another 10 years, ito na lang yung gagawin natin hanggang sa magsawa tayo. And the Word of God today challenges us to level up our faith. No? Actually, Jesus, when He talked to His disciples, sabi niya, ang liit naman ang pananampalataya niya. Sabi niya, I tell you the truth, that if you have a faith like a mustard seed, you can tell to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible to you. It is a challenge for His disciples to level up their faith. And at the same time, it is a challenge also for us to level up our faith. Ang sabi po ni Jesus, we must have faith like a mustard seed. A tested in quality, high quality kind of faith. Sabi po ng Book of Habakkuk, sabi niya, the Book of Habakkuk, at nagkaroon po ng repercussion or re-echo si Apostle Paul about dito po sa statement ni Habakkuk about faith. Sabi niya, the righteous shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen? If we are righteous, ito po'y pangako ng salita ng Panginoon that we will live by faith. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Okay? Ang dami nating kinatatakutan. Ang dami nating pangamba. Ang dami nating iniisip na walang katiyakan sa kinabukasan. Kung gagawin ko ba itong mga bagay na ito, ano yung magiging resulta? What will be the end result? Itong aking gagawin. Yung ating pong mga unti-unting paghakbang, no, for the furtherance of the ministry being entrusted by God to us, ano yung magiging end result nito? Yung ginagawa natin, yung effort natin, ano yung magiging katapusan, ano yung magiging resulta nito? But the Word of God has a promise for all of us that the righteous shall live by faith.